ang pag-reveal ng tunay na kapangyarihan nitong si Serednik. Ang kinatatakutan na mangyari ni Teta, mas dumoble pa ngayon. Dahil hindi lang isa, kung hindi dalawang Nen Beast ang tinataglay ngayon ni Serednik. At hindi lang yon, hindi magtatagal, malapit na ring ma-perfect nitong si Serednik ang paggamit ng Nen. Alam kong itong isa sa mga topic na pinaka-aantay nyo sa Hunter x Hunter guys. Huwag nyo kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button para automatic man-notify kayo kapag may bago tayong video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go. Ang title ng chapter na ito ay War. At dito ay makikita natin ang POV at ang scene ay magsisimula dito sa hideout ng Char family sa Tier 5. Now, reminder lang guys, ang mga pangyayari sa chapter na ito ay nag-take place bago mangyari ang pangalawang banquet. Meaning, nangyari ang scenes sa chapter na ito bago ang pangyayari sa previous chapter. Bagong ginawang pagtakas ni Kakcho, ni Fugetsu sa tulong ni Kini at nitong si Melody. Kaya kung hindi nyo pa yung napapanood, I suggest panoodin nyo yun guys. Dahil magkakaroon nyo ng napakalaking impact sa susunod ng mga chapters. We guys all know na nagsimula ang banquet exactly Sunday at 8 PM. Ang mga pangyayari naman sa chapter na ito ay nag-take place a day before, Saturday at 10:30 PM. Sa loob ng isang napakadilim na passage ay nag-uusap ang mga miyembro ng Char family habang pinag-uusapan nila na hindi daw talaga nila makita kung nasaan ang suspect, kung nasaan ang assassin na pumatay ng kanilang mga warehouse guards. Hindi nagtagal, ipinakita kung sinong dalawang taong ito na walang iba kung hindi si Wang at ang isa sa mga miyembro ng Char family na hindi pa natin kilala. And since ayon nga sa dalawang ito, pangalawang beses na nilang sinusuyod ang lower tiers pero hindi talaga nila makita ang assassin. Nang dahil doon iniisip at nababahala sila na baka mangialam at baka maging alerto na din ang mga Royal Army nang dahil sa ginagawa nilang yun. Given these situations, nabanggit ng underboss ng Char family na itong si Wang na wala na silang choice pagdating sa puntong ito. Kailangan na talaga nilang mag-conduct ng thorough search na para bang ang lahat ng mga hideout, ang lahat ng mga residences ng Haley family ay kailangan na nilang i-check sa tulong ng Royal Army. Pero hindi nila yun magawa agad at hindi nila yun in-execute dahil nga alam nila na kapag ginawa nila yun, madadamay din ang Char family. Maging ang kanilang hideout, ang kanilang mga residences ay magiging exposed na din. Also, we then get to see here guys na nanggaling itong si Wang at ang isa pang miyembro ng Char family na ito sa pinto na hindi nga nabuksan ni Luni. Ang pinto na gusto sanang ipakita nitong si Wang kila Nobunaga. Maaring ito ang lagusan papunta sa higher tiers o sa isa pang hideout na for sure may connection sa Char family. Dito din ay hindi pa aware ang individual na ito na nandito pala itong sila Finks na dahilan kung bakit nabanggit niya na hindi daw familiar ang mukha ng mga ito na sinagot ni Wang na sila yung Spiders, ang mga miyembro ng Phantom Troop. Sinabi ni Wang na gusto daw makipagtulungan ng Spiders sa kanila na dahilan kung bakit umalma itong si Finks habang sinasabi na tumigil daw itong si Wang. Wag daw niyang palabasin na sila mismo ang lumapit sa Char para tumulong. Pero in-explain naman itong si Wang kay Finks na hindi na niya kailangang problemahin yun. Hindi naman yun big deal at iyon lamang ang binanggit na explanation nitong si Wang para mas mabilis na maintindihan ng kanyang kasama. Pero since hindi naman nga ganon kalaking problema yon, sinabi na lang ni Finks na sige na daw, hayain na. I-explain na lamang nitong si Wang kung anong kanilang findings. At dito nga ay makikita na natin and na-reveal na kung sino ang individual na ito na bago pa lamang natin makita sa chapter na to. Ito ay si Tahao, ang vice boss at ang assistant ni Honor Longbao, ang boss ng Char family. Siya din ang nagsisilbing advisor ng military troops ng 7th Prince na si Lazarus. Ayon kay Tahao, hindi lamang sa Char family na wala ng 8 members, kundi maging sa CU family ganun din ang nangyari, meaning hindi lang sila ang tinatarget ng assassin. Idinagdag din ni Wang sa kanilang findings na ayon daw sa kanilang recollection agents o sa kanilang mga underlings sa lower tiers, halos 300 workers, 300 laborers na din daw ang nawawala at hindi pa rin natatagpuan. Kaya naman inassume nitong si Wang na most probably ang assassin daw na nag-cause ng napakalaking kaguluhan sa Tier 3 ay bumaba papunta sa Tier 5 at ngayon may mga accomplices na siya, may mga kasamahan na siya dahil hindi naman magagawang patayin ng nag-iisang assassin na yun ang ganon kadaming mga casualties. But one thing is for sure daw, napakatalino, napaka-masterful ng ginagawa nilang pagpatay at pag-kidnap ng mga individuals dahil even up to this point, hindi nga nila mapinpoint kung sino ang assassin at kung nasaan ito ngayon. Pero ang pinagtataka ni Tahao, anong kinalaman ng Spiders at nitong sila Finks kung bakit narito sila ngayon? Anong connection nila sa nangyayaring insidente?
na dahilan kung bakit inexplain naman ni Finks na dahil nga sa hindi nila kayang i-handle ang taong yon dahil most probably meron yung supernatural abilities, itong sila Finks, si Nobunaga at itong si Phaeton ang mag-handle sa kanya. Papatayin daw nila ang assassin na yon kapalit ng pagbibigay sa kanila ng isang pabor. Ang pabor na gusto nilang hingin dito naman sa Char family ay kailangan daw kausapin ng Char ang CU family na nasa tier 4 para hanapin ang target naman nila na si Hisoka. Sa pamamagitan nun, magkakaroon sila ng perfect and equal exchange. Idinagdag pa nitong si Finks na since hindi nga nila mahanap ang assassin dahil napaka-elusive, napakagaling nitong magtago, napaka-smart nito sa pagpatay, pero one thing is for sure, may babalikan nito na lokasyon, may babalikan nito na area at yun ay walang iba kung hindi ang lugar na ito, ang hideout mismo and specifically ang door na hindi niya na-open na pinanggalingan nga ngayon lang nitong si Wang at ni Tahaw. Since meron nga siyang translocation ability, isang teleportation ability and na-mark na din niya ang hideout na ito, for sure at some point babalik daw ang assassin na yon dahil meron siyang target sa loob ng door na ito. Base sa obserbasyon ni Finks, maaari daw at mataas ang posibilidad na nanggaling itong si Tahaw at itong si Wang sa itaas, sa upper tiers, na dahilan kung bakit yun din daw maaari ang target ng assassin. Gusto ding makaakyat ng assassin sa upper tiers sa pamamagitan ng pagdaan sa passage na ito na nasa likod ng pinto. Naitanong naman itong si Tahaw na ano namang pakialam ng assassin na yun. Kung ang assassin ay nanggaling sa Hailey, bakit kailangan niya pang pumunta dito sa hideout ng Char para dumaan sa passage para lamang makarating sa upper tiers? Meron daw sariling mga passage ang Hailey family na ibinibigay naman at pinoprovide ng kanilang benefactor na walang iba nga kung hindi ang 4th prince na si Serednik. Bakit naman mangingialam pa sila? Bakit kailangan pa nilang mag-cause ng ganun katinding kaguluhan para lamang makaakyat gayong meron naman silang sariling daan? Na dahilan kung bakit na-explain naman nitong si Finks na kung nanggaling nga sila sa taas, most likely nanggaling daw itong si Tahaw sa boss. At kung ganun, ang target ng assassin ay ang buhay ng boss nila mismo. Napaisip dito ng napakatindi itong si Tahaw. Dito na-realize ni Tahaw na hindi tanga ang spiders. Although kahit nga tayo hindi natin alam na may ganito pala klaseng analytical thinking itong si Finks, naisip niya na hindi sila walang kwenta. Magiging napakalaking tulong ng spiders para sa kanila. Dito din ay nabanggit nitong si Wang na honestly daw ang benefactor na ang 4th prince na si Serednik at ang bagong boss ng Hailey family na si Morena ay hindi din daw ganun magkasundo. Kaya naman ire-request daw muna nitong si Wang sa kanilang boss na si Broccoli na i-check kung nasa tier 1 daw ba talaga itong si Morena, na dahilan kung bakit gumawa ng konklusyon ngayon ang kanilang vice boss na si Tahaw. Sinabi niya na okay, kung ganon magkakaroon na sila ng final decision. But the thing is, magkakaroon ng drastic changes depending sa kung nasaan ngayong lokasyon si Morena. Dahil kung wala daw si Morena sa tier 1, hindi nila matutulungan at hindi nila mabibigyan ng permiso ang spiders na umakyat ng tiers. Na dahilan kung bakit napatanong si Finks na ano naman ang dahilan. Bakit naman ganun? Na sinagot naman ni Tahaw na kung totoo nga na wala sa tier 1 si Morena, magkakaroon ng all-out war. Isang gera, isang paglalaban na hindi matatapos not until ma-wipe out, ma-annihilate at ma-crush ang isa sa mga sides na to. Matapos marinig ang mga salitang yon na binitahan ni Tahaw, naging seryoso at nagkaroon ng interest si Phaeton, si Nobunaga at itong si Finks. Dahil seryoso na to, inexplain naman nitong si Wang kung bakit ganoon ang mangyayari. Dahil meron daw isang klase ng code of conduct sa loob ng Kakin Mafia. Yun daw is that kung meron mang isa sa mga miyembro ng family ng mafia na may gustong patayin sa kabilang side, sabihin na lamang natin na kung meron mang isang miyembro ng Hailey family sa loob ng kabilang panig na ang Char family, kailangan niyang humingi ng permiso at ng pahintulot sa kanyang boss. Sa pamamagitan nun, hindi magkakagulo, hindi magkakaroon ng gera at magagawang magkaroon ng negosasyon sa gitna ng dalawang boss para magkaroon agad ng maayos na resolution. But of course guys, napaka-general ng explanation na yon na sinabi nitong si Wang, na dahilan kung bakit nagtataka itong si Nobunaga at itong si Finks. Kaya naman i-explain ko ngayon sa inyo guys ng mas malinaw. Ayon dito kay Wang, kailangang magpaalam muna ng isang miyembro ng isang mafia family sa kanilang boss bago sila gumawa ng pagpatay sa kabilang pamilya. Meaning, kailangan talaga nilang humingi ng permiso bago sila pumatay sa kabilang panig. And once na kinonfirm na ng boss nila na pwede nila yung gawin, saka lang nila pwedeng patayin ang miyembro sa kabilang panig na tina-target nila. Matapos yun, ang boss ng family na gumawa ng pagpatay ay makikipag-get in touch naman sa boss ng family na pinatayan ng miyembro.
Sa pamamagitan nito, magkakaroon sila ng negotiation para hindi na lumala pa ang problema para magawan agad nila ito ng solusyon. And on most cases daw, ang kapalit na hinihingi ng biniktima na pamilya ay pera, pwedeng buhay din at pwede namang parte ng katawan. Meaning, hindi yun ganun kasimple at hindi nila yun magagawa ng basta-basta. But at the same time, hindi din naman daw magiging greedy. Hindi magiging mapagsamantala ang boss ng pamilya na napatayan sa pamamagitan ng pagko-consider ng balance. Iisipin nila kung ano ang just and fair na kapalit ng pagkamatay ng miyembro ng pamilya nila para hindi sumama ang pagtingin ng mga boss sa isa't isa. But there is also an unwritten rule daw. Isang parabang norm, isang parabang rule na hindi naman talaga official na dapat daw matapos ang pagpatay 24 hours lamang. Yun ang limit para contact agad ng boss ng pumatay na pamilya ang boss ng nabiktimang pamilya para gumawa na ng rekusasyon. Pero ang pinaka-importante sa lahat, ang pinaka-condition para pumayag at para hayaan ng ibang boss ang pagpatay ng miyembro ng ibang pamilya is that dapat malayo ang boss ng miyembro ng pumatay sa kanyang turf. Malayo siya sa kanyang hideout. Malayo siya sa kanilang area at sa kanilang pinamumunuan na lugar. Meaning, ayon kay Nobunaga, base sa mga sinabi nitong si Tahaw, kailangan si Morena ay nasa tier 1 or 2 na malayo sa lower tiers dahil ang kanilang binabantayan na tier ay ang tier 3. Para pumasok sa kondisyon na yon, kailangan si Morena ay nasa tier 1 or 2 na nasa upper tiers. Na sinagot naman ni Tahaw na oo, tama ang assumption na yun ni Nobunaga, tama ang kanyang analysis. At sinabi din itong si Tahaw na matapos ang unang pagpatay sa mga guards na nagbabantay sa warehouse, it has already been 2 days na guys. Lumampas na ng 24 hours. Pero hindi pa naman daw yun ganon kalaking deal, hindi pa yun big deal para sa mga boss. Pero ang kailangan talaga nila makumpirma ay dapat wala sa turf itong si Morena. Wala dapat siya sa tier 3 o sa kahit na anong tier na malapit sa tier na yon. Meaning, dapat talaga ay nasa upper tiers siya. Na dahilan kung bakit gusto nga nilang i-contact at i-confirm sa kanilang boss na si Broccoli kung nasa tier 1 ba talaga si Morena. Para kung sakali, hindi nila maituloy ang mangyayaring gera. But at the very same time guys, kung sakaling itong si Morena ay nasa tier 3 pa rin pero wala siyang ginagawa, wala siyang ginagawang aksyon, it is a form of threat na para bang binaril na din nila ng harap-harapan ang boss ng Char family at binabastos nila ito. And when it reaches that point guys, it can no longer be stopped na hindi na nga nila mapipigilan ang mangyayaring laban at tulad ng sinabi ni Tahaw, hindi matatapos ang gera not until one of the two sides gets crushed. At dito na nga papasok ang Phantom Troop, ang Spiders, ang Gene Ryodan. Ayon dito kay Tahaw, kapag pinatay daw nitong sila Nobunaga, ni Finks at ni Feita ng Assassin, madadamay sila sa gulo. Makakapasok sila sa gera na kailangang magka-wipe-outan ng mga miyembro. Na sinagot naman itong si Finks na kung ganun, wala namang problema. Ayon kay Nobunaga, kung ganun ang mangyayari, di okay lang, magpatayan sila. Hindi natatakot ang Spiders. Na dahilan kung bakit in-explain naman ni Wang na hindi yun ganun kasimple. Hindi porke hindi sila natatakot ay hindi na nila dapat yun iwasan. Ayon kay Wang, kapag nangyari ang all-out war na yon, ang lahat ng mga lower tier thugs o ang lahat ng mga wala pang kwentang pamilya sa loob ng tier 3 na hindi pa pasok sa 3 main mafia families tulad na lamang ng mga nagsisiga-sigaan ng mga pamilya sa loob ng tier 5 na nakasalubungan ng Spiders, hindi sila makakatulong sa kahit na anong pamilya, wala silang papanigan. Hindi nila gugustuhin na madamay sa mangyayaring gera na yon. Pero ang pinaka-importante doon, kapag nangyari yon, hindi na din makakahingi ng tulong ang Spiders sa lahat ng mga laborers, sa lahat ng mga underlings ng mga miyembro ng Mafia family para hanapin si Hisoka. Mahihirapan sila. Kakailanganin nilang sila mismo ang mano-manong sumuyod sa loob ng napakalaking black whale. Nang dahil dito, nagtinginan itong si Nobunaga at itong si Finks na parang pareho sila ng iniisip. Habang sinasabit isinasuggest dito kay Tahaw na kung ganon, hahanapin nila si Morena. In the event na nandito pa nga sa lower tiers itong si Morena at wala sa upper tiers, sila mismo ang papatay sa boss ng Hailey. Sa pamamagitan nun, masosolve ang lahat ng problema. Idinagdag pa nitong si Nobunaga na kung hindi nga daw magkasundo, maging ang benefactor na si Serednik at ang current boss ng Hailey family na itong si Morena, hindi sila magkakaroon ng problema. Baka nga daw magpasalamat pa si Serednik sa kanila dahil sa pamamagitan ng pagkamatay ni Morena, mapapalitan niya ng panibagong boss ang Hailey family ng makakasundo niyang individual. Dahil dito nabanggit naman itong si Finks na kung ganun hanapin na nila at i-confirm na nila kung nasaan si Morena. Habang sila naman daw,
igugugol nila ang oras sa pakikipag-usap, sa pakikipag-team up sa mga miyembro ng Char family sa loob ng hideout para mahanap at para mapatay ng assassin. Matapos marinig nitong si Wang at ni Tahaw ang naisip na solusyon ng mga spiders, nagkatitigan din sila. Habang sa pagtititigan nila ay nagkakausap sila indirectly na para bang pareho nilang nai-interpret na napakadelikado talagang mga individuals ng spider. Truly terrifying. And then, switching of scenes guys, makikita natin ang mga boss ng mga major mafia families na ang boss nga ng CU family na si Onyor Longbao, ang boss ng Char family na itong si Broccoli, at ang boss naman ng Hailey na itong si Morena ay hindi pa rin natagpuan. Wala siya sa residence nila. Pero dito ay nagkakaroon ng isang napakalaking kaguluhan naman sa loob ng residence ng 4th Prince na itong si Serednik. Galit na galit dito si Serednik habang may binabanggit ditong explanasyon ng narrator. Ayon sa narrator guys, although oo ang mga miyembro nga ng royal family na hindi naman talaga officially miyembro tulad na lamang ng mga unofficial and illegitimate na mga anak ng hari na ang mga boss nga ngayon ng mafia family, hindi naman sila nababawasan ng kahit na anong privileges. Aside sa nabibigyan sila ng posisyon na i-handle ang underworld o ang mafia families nga, nabibigyan din sila ng napaka-leisure life. Hindi nilalayo ang residence ng mga illegitimate na mga members na ito sa residence ng mga higher ranking queens. Maging ang kanilang mga luggage capacity, pareho din ang luggage capacity na ibinibigay sa mga royalties. But only one thing is for sure, kahit na meron din silang ganito katinding privileges na para bang isa pa rin sila sa mga miyembro ng royal families, kailangan nilang mag-submit sa royal authority. Unlike the other members na mga official member ng royal family, sila mismo ang nagbe-benefit sa royal authority. And for that reason, wala nga sila sa upper tiers at pinapanatili sila sa lower tiers. Hindi sila kino-consider ng mga VIP. Maybe oo, there are instances na pwede silang umakyat sa higher tiers sa pamamagitan ng mga passage sa loob ng kanilang mga hideouts para makausap personally ang kanilang mga benefactors. But guys, the thing here is that sa loob ng residence ng 4th Prince na si Serednik ay may nangyaring isang napakakasuklam-suklam na bagay. Mayroong inilagay na isang karne, flesh ng isang hindi pa natin alam. Tao ba ito? Isang magic beast or isang unknown creature? Pero guys, iniwan yun dito ng parang kinatay pa at kalas-kalas na ang katawan. Habang iniiwan din ang mga ginamit na mga equipment para gawin ang bagay na yun. Galit na galit itong si Serednik. Kaya naman ipinatanong niya na agad kung nasaan daw ang lokasyon ni Morena. Dahil si Morena ang pinaghihinalaan niyang gagawa ng bagay na to. Inutusan niya ang lahat ng kanyang mga troops, ang lahat ng kanyang military might sa lower tiers para hanapin kung nasaan si Morena, habang idinadagdag na once na wala na siyang ginagawa, once na free na siya mismo ang gagawa ng paraan para pagbayarin si Morena sa kanyang ginawang to. But since hindi pa rin nga tapos nitong si Serednik ang ginagawa niyang NEN training kasama si Teta, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Nagpatuloy sila sa pag-aaral ng NEN habang makikita natin dito na unti-unting nagpo-focus na nga ulit itong si Serednik habang lumalabas ang kanyang napaka-unique, napaka-ominous, napaka-evilish na aura. Itong pinakaunang beses guys na makakita tayo ng ganitong klaseng aura magmula nang makita natin ang napaka-nakakatakot na aura din ni Meruem. However, there is a very huge difference guys. Hindi lang basta aura ang na-e-emit na ito ng katawan ni Serednik. May nabubuo at may nag-a-adapt, may nagmamanifest na isang creature. Na dahilan kung bakit mas lalo pang natatakot itong si Teta habang tinuturuan niya ang prinsipe. Dahil dito ay nakita at naobserbahan nitong si Teta kung paano nabuo ang isang specialist na NEN beast na na-create nitong si Serednik without even any intent, na para bang hindi niya ginugusto na magsamon ng isang creature ng isang NEN beast pero automatically nagmanifest ito. Ang unang NEN beast na nakita na natin na gamitin itong si Serednik unconsciously na ang NEN beast nga na nangyari sa ginawa nilang Earn Seed ritual. Ang NEN beast na naibigay sa kanya sa pamamagitan ng pagiging isang kandidato sa susunod na magiging hari ng trono ng Kakin Empire. At meron pang isa, hindi lamang yun, isang NEN beast na napaka nakakatakot. Isang literal na split personality nitong si Serednik. His very own alter ego na nakreate nitong si Serednik without even any intent, without even knowing. Nagmanifest ito automatically by instinct, meaning hindi alam nitong si Serednik na nagawa niya ito. Pero ngayon, nagmaterialize ito ng kusa. Dito na na-realize ni Teta na kapag umantay pa siya ng opportunity para pigilan itong si Serednik, magiging huli na ang lahat.
habang nakatayo siya sa presence ng isang halimaw. Isang nakakatakot na individual na may dalawang nakakatakot din na Nenbeast, isang literal na halimaw. And I know guys, although hindi naman talaga ganun ito nakakatakot, isipin nyo na lamang ang POV nitong si Teta kung gaano ka-traumatizing ang pinagdadaanan niya. And I will tell you guys, konting spoiler lang ito, hindi magtatagal, hindi kakayanin ni Teta ang stress na pinagdadaanan niya. Pero para na rin hindi mahalata nitong si Serednik ang kanyang pinaplano, pumalakpak itong si Teta na para bang napaproud pa siya sa ginagawa nitong si Serednik. Sinabi nitong si Teta na splendid, napakagaling daw ng ginawa nitong si Serednik. Ang feeling of accomplishment daw na yon na naramdaman nitong si Serednik just now is the very reason na pwede na silang mag-proceed sa susunod na stage. Ang susunod ay ang application na ng basics, ang combination ng 4 exercises. Pero tinawanan lang siya nitong si Serednik habang sinasabi na finally daw magagawa niya na yon, na para bang napakatagal na talaga niya yung iniintay. Pero dito ay ipinagtapat ni Teta kay Serednik na natatakot na siya. Natatakot siya na makita kung gaano kabilis natututunan ni Serednik ang paggamit ng NEN. Hindi niya to ine-expect. And ito din ang dahilan kung bakit nag-exceed ng expectations nitong si Teta ang mga progression na nagagawa nitong si Serednik. Dahil doon, subconsciously daw na nagagawa niyang i-hold back itong si Serednik. Na para bang dahil nga nagagawa nitong malagpasan ang lahat ng steps na ginawa niya, tinatry niyang bagalan ang pag-improve at ang growth nitong si Serednik. Pero ang response nitong si Serednik, that is the common reaction daw. Yun daw ang just at ang tamang reaksyon ng mga individual na nakaka-interact ng mga genius. Isang genius na tulad niya. But at the very same time, hindi daw niya minamalit itong si Teta. Na-appreciate niya itong si Teta at ang ginagawa niyang effort na magturo sa kanya. Kaya naman dito, sinabi ni Teta na wag na silang mag-aksaya ng oras. Mag-proceed na sila sa susunod na stage. At ang stage na ito ay ang pag-aaral ng 4 exercises na ang Ten, ang Zetsu, ang Ren at ang Hatsu. Ayon dito kay Teta, nagawa na daw ma-master nitong si Serednik ang paggamit ng Ten at ng Ren. Sa pamamagitan daw ng pagpapractice pa ng paggamit ng Ten at ng Ren, magagawa din niyang ma-master ang paggamit ng Hatsu. Pero ang pinaka-espesyal, ang pinaka-key at ang pinaka-critical na aspect ng paggamit ng Nen ay ang Zetsu. Nang dahil dito nagtaka naman itong si Serednik habang tinatanong itong si Teta na bakit naman daw yun, hindi daw ba ang paggamit ng Zetsu ay ang simpleng pagta-turn off lamang ng iyong Nen. Na sinagot naman ni Teta na hindi siya nag-exaggerate at ang pagmaster daw ng Zetsu ay para bang ang pagmaster na din mismo ng Nen. Dahil dito binigyan na ng isang simpleng instruction itong si Teta, itong si Serednik. Sinabi nitong si Teta na part by part or by sections ay subukan na i-turn off at i-close nitong si Serednik ang kanyang aura na para bang sisimulan nila ito sa isang parte ng katawan papunta sa ibang parte naman. At patapos yon kapag na-master niya na yon, pwede niya nang i-turn off at i-close ang paggamit ng aura sa kanyang buong katawan, sa kanyang whole body at i-maintain yon for more than 1 hour. Once na nagagawa niya na yon, pwede na silang mag-proceed sa higher degree of training. Dito din ay nasagot na lamang nitong si Serednik na kung yun ang gustong mangyari nitong si Teta, susundin niya yun. Kakailanganin lamang niyang imaginein ang tungkol doon at magagawa niya yun dahil isa nga siyang genius. Hindi naman nakapagsalita itong si Teta dahil napansin niya na unti-unting lumalabas na naman ang Nenbeast nitong si Serednik. Ang Nenbeast na nagmula sa nangyaring Earn Ritual, ang Nenbeast na kumikilos at binabantayan ang mga tao sa paligid ni Serednik na nagsisinungaling sa kanya. Pero dito, confident na confident itong si Teta habang iniisip at sinasabihan subconsciously ang Nenbeast na ito na umalis at wag mag-interfere dahil hindi siya nagsisinungaling. Literal na significant at importanteng parte ng paggamit ng Nen ang pagmamaster ng Zetsu. Dahil totoo naman ang sinasabi ni Teta, hindi nakagawa ng kahit na anong actions ang Nenbeast na ito kontra sa kanya. Habang ito namang si Serednik, sinisimula na ang training. Hindi nagtagal and literally guys, within just a single try, nagagawa niya talagang gamitin ang Zetsu. Naalis niya ang aura at ang Nen sa kanyang mga kamay. Dito na nagsimulang mas lalong matakot at kabahan nitong si Teta dahil totoo nga ang sinasabi ni Serednik. Isang literal na genius nga ito. Nagagawa niyang ma-pull off ang bawat steps na tinuturo ni Teta ng walang kahirap-hirap. Pero at the very same time, iniisip din itong si Teta na hindi siya pwedeng mag-isip ng masama towards kay Serednik. Kailangan niya talagang maging sincere at kailangan talagang gustuhin niya na gusto niyang magkaroon ng growth and development itong si Serednik para hindi siya paghinalaan at para hindi makagawa ng kahit na anong atake ang Nenbeast nito kontra sa kanya. But at this point, naisip din ni Teta na tumatagal na ang panahon
Habang tumatagal, mas lalong nagiging delikado lamang itong si Serednik. Kaya as long as possible, kung kaya niyang gawin ang pinabalak niyang gawin kay Serednik kinabukasan, gagawin niya yun. However, kailangan na nating antayin guys ang susunod na chapter. But spoilers, makikita natin doon kung ano ang gagawin ni Teta para pigilan si Serednik sa pamamagitan ng pagte-take advantage ng training nila. Pero magsasucceed ba si Teta? Malalaman natin yan sa susunod na video na yun. Para ma-notify ka pag release natin ng susunod na chapter, siguraduhin mo lang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na din ang bell button para automatic lumabas na lang yan sa notification bar mo. And also guys, we have an official Facebook page para hindi na kayo mahuli pa sa announcements at para hindi na kayo mahuli pa sa kahit na anong bagay na nagte-take place sa channel natin. Shoutout nga din pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous video. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.